Kaya pala mga kabuhay, napakatapang nitong si Epifanio Labrador. Parang aso lang, no? Labrador. Kasi po, approximately 50 na katao ang tinitigi niya. Pang 50 itong si Teves daw. Kaya ating pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Ito po ang 1 year ago yung video niya. Yan. O, Tebes, pag hindi ka umayos, Tebes, ito yung gagamitin ko sa'yo, ha? Ito yung ipuputok ko kay Mayagma, pati sa'yo, pati na kay Tanasan. Guys, napansin niyo po ba yan? Ayun sa bandang ibaba. 1 year ago pa yung video na yan, no? Binabantaan niya yung seok, sino yung Tebes na binabantaan niya. Ayan po, video niya po yan. Ayan, on page niya, oh. Ang channel na Epifanio Labrador, 1 year ago. 15,000 views. Ayan po, panoorin niyo po. Ha? Kasi punong-puno na ako sa'yo, bata. Ha? Kaya umayos ka, ha? Ha? Boses niya rin yan, di ba? Oh, yan yung channel niya. Search niyo sa YouTube. At Channel ayan niya to din sa yung YouTube, boses niya. no? Nagbabanta. 1 year ago yung Itong video. si Epifanio Labrador. Kung totoong matapang siya, ba't niya i-upload pa yung video na ganito, di ba? Nagbabanta pa. Parang ano lang siya, parang ilog na napakaingay, ibig sabihin mababaw. Pero kung malalim, tahimik lang yun. Dapat trabaho na. Kaya nga may kasabihan, let the action speaks. Ito siya, ina-upload pa niya, mayroon siya pinagbantaan. Pang 50 daw na titigiin niya. Gugurgurin niya, pakinggan pa natin. Video na yan. Kaya pala malakas ang loob nito, no? Eto, marami na tong tinumba. Ha? Baka pag 50 ka, bata. Kaya, Mayora Janice Digamo, tsaka Mayor Pretz. Pag hindi yan nakulong, bigyan mo lang ako 1 milyon, tumba ko yung magkapatid na yan. Nako! Ito si Labrador na tahol na tahol. So yun po mga kabuhay. Siya po yung umalipusta, nagpaparatang, nangungut siya sa Iglesia ni Cristo sa kabuuhan. Hindi lamang sa kabuuhan ng Iglesia ni Cristo, kung hindi maging sa tagapamahalang pangkalatan. Sabi niya, mongguloy daw, iumpog ang ulo, ano pa yung mga sinasabi niya, demonyo. So ayaw kong ipapanood dito yung video niya. Nagkalat naman yan sa iba't ibang platform. So kung ano-ano lang yung sinasabi niya, inaano ba siya? Bakit? Nagkita ba sila ng mukhaan ng tagapamahalang pangkalatan? Sino ba siya? Ano bang ginagawa sa kanya? Bakit sagad sa buto yung galit niya? Di ba? So ano, mayroon bang nagbabayad sa kanya? Sino yung sinasandalan niya? Bakit sobrang tapang niya? Kaya kung panoorin natin yung video niya, live ba yun? O iwan ko, basta mayroong picture sa likod. Makita niyo yan sa screen. Habang nagmumura siya sa harap ng video, andun yung mga picture ng President Marcos at itong si speaker Martin Romualdez. Para bagang, sino kayo ngayon? Ito yung sinasandalan ko. Ito yung protector ko. Ang tanong, alam kaya ng presidente at ng speaker? At kung sino man ang nag-utos sa iyo, hindi po yung INC ang magtitigil sa iyo kasi pinaparatangan mo na kayong mga Iglesia ni Cristo ay mga kriminal. Ako nga, natatakot nga akong pumatay ng manok. Di ba? Nakakahiya man sabihin. Yung nanay ko na babae, siya pang malakas ang loob na kakatay ng manok. No, ako tagaluto lang. Pero yung kakatay ng manok parang nakakatakot. So yun, kahit pagpatay ng tao. Ikaw siguro kasi nakalusot ka. 1, 2, 3 hanggang sa pang-49 na ang ginorgor mo, tinigil mo. Kaya parang, nakalusot ako. Parang ako yung bida. Pero bata, may kalalagyan ka. Di habang buhay ganun. Ito na yung pang-last na video mo kasi haharap ka sa napakalaking, mamaya i-reveal namin kung ano yung mangyayari sa iyo. Hindi ka naman titigiin. Diba? Meron tayong batas sa Pilipinas na lilitis sa iyo. Kaya yan ang panoorin natin mga kabuhay. Yan ang good news namin sa inyo. Kaya walang kredibilidad na magsasalita ito sa harap ng publiko kasi ito, panoorin natin, mayroon namang caption dito, Asong Labrador humingi ng limot sa politiko, hindi binigyan, pumutok ang tumbong sa galit. Hiningi ng bill para malaman ang kanyang address, hindi nagbigay sa sobrang takot ni Labrador na malaman kung nasaan siya. Yan ang panoorin natin. Pero bago natin panoorin, is kung kayo ay bago pa lang sa channel na to, paki-like, subscribe, lalo na sa YouTube channel natin na Buhay Ka Pa Ba Tubi. Oo nga pala, shout out muna kay Boss Ronald Binasbas from Digo City. Yan ang boss ko na pinakamalupit at pinakamagaling sa lahat. At shout out din kay may-ari nitong studio na hiniram natin,
Avi Studio. Ayan, yung mga nails. Ano pa yung mga negosyo niya, mga ganyan, oh. Ayan, mga gown parinta. Makakalaan nyo sa akin yan, Judes, hindi sa akin yarn. At wala pa tayong pambili ng yung wireless, kaya ito ang gagamitin natin. Pagpatuloy natin, kaya nakita nyo ba yung nagla-live siya dyan, tapos mayroon siyang mga picture sa gilid at idol na idol niya, o itong pinagmamayabang niya, ang presidente sa likod at si Speaker Romualdez. Ibig sabihin ba, yan ang nagbayad sa kanya? Yan ba ang ibig sabihin ipaabot niya? O baka nilagay na lang niya yan para ibig sabihin napakatindi, napakabagsik ang kanyang backup. Kung totoo man, baka nako, ikaw ay unang hindi mo alam kung sino magpapatigi sa'yo, hindi Iglesia ni Cristo. Yung nag-utos sa'yo kasi tangat. Yung mismong nag-utos sa'yo ang magpapatigi sa'yo kasi napakatanga mo talaga. Yung mismo ang nag-utos sa'yo ang magpapatigi sa'yo kasi napakatanga mo. Ba't mo nire-reveal yung nag-uutos sa'yo? Diba? Kung ganyan ang mga style mo na very elementary. Hindi ka lang ipinanganak kahapon, kundi ipinanganak ka noong 18th century pa. Hindi mo alam yung kinalalagyan mo ngayon. Gumagawa ka ng sarili mong multo. Lahat ng tao na sa paligid sa iyo ay parang pinagkakamalan mo na sinusunduan ka, o yan na ba ang nag-utos na patayin ka, o ano ba, o uhulihin ka. Kasi yung mga napakasakit sa panig ng mga Iglesia ni Cristo kung ikaw ang lumagay sa kanilang lugar. Bakit? Pinagmumura mo sila? Sinasabi mo mga kriminal sila? Niloloko nila ang bansang Pilipinas? Ano pa yung mga pinagsasabi mo? So, ibig sabihin, mga tanga daw ang mga Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, ikaw matalino. Yung milyon-milyon, mga tanga yun. Ikaw matalino. Tingnan mo nga yung pagmumukha mo. Kung matapang ka, dapat alisin mo yung yung mask mo, face mask mo. Kasi ang tunay, may panindigan, may tapang, talagang nakaharap sa kamera na walang takip. Ikaw siguro, nako, mas matapang pa sa'yo ang bakla. Di ba? Kaya itong sa'yo, yan, panoorin nyo dyan sa screen nyo. Mayroong dyan, mayroong picture. Ito, kasi may nagsasabi na membro daw siya sa ganitong pero hindi natin alam, kaya ilagyan natin ng blurred yung leader ng isang religious leader, pero hindi pa natin confirm. Pero hilig kasi din yun magmura. Kaya ito yung nakasulat sa Santiago chapter 6 verse 3. Ano nakasabi dito? Ano nakasulat? Mga labi na palamura, si Satanas ang hininga. So, ingat kayo pagka may mga leader o mga teacher nyo, mga mentor nyo na palamura, tapos dahil na-i-enjoy kayo, nasisiyahan kayo, na-a-adapt nyo unconsciously, yun na rin ang na bukang bibig nyo. Kasi nga, sabi nga, sasama ka sa 4 na chismosa, hindi magtatagal, pang-5 kang chismosa. Sasama ka sa 4 na magnanakaw, hindi magtatagal, pang-5 kang magnanakaw. Kaya ito, siguro yung mga nasa paligid niya, palamura, kaya siya ang kasama na rin siya. Mas malupit pa. Kaya again, Santiago, chapter 3, verse 6, ingat tayo kasi ito ay nakasulat sa Biblia. Mga labi na palamura, si Satanas ang hininga. So, yun. Kaya hindi tayo nagmumura sa kanya. Kaya ito pala talaga ang trabaho ng asong ito, no? Si Labrador na humihingi ng mga funding sa mga politicians, maliban na mayroon siyang mga gugurgurin titigiin, kundi mayroon siyang aatakihin sa pamamagitan ng kanyang mga palamurang bibig. Ayan. So, ito, hihingi siya ng limos sa mga politiko na nababayad sa kanya. Pakinggan. Kaya laking sisi ko po kung bakit ako at ayun po mga minamahal kong kapatid, no? Nagsisisi ako kung bakit ko ipinagtanggol, bakit ko ipinaglaban si Ruel Ragay Digamo. Parang politician yun, no? Politician. No, hindi ko pinapakinggan yung mga chismis na may kabit siya. Kasi buo nga yung aking tiwala. Hindi lang pala mamamatay tao to, chismosa rin. Kasi may kabit daw. So, parang mayroon siya mga hidden camera, mga CCTV sa lahat ng tao. Alam na yung mga pangyayari. So, ito ay hindi lang ito isang maninigi, isang criminal, kundi ito ay sisira din ng mga karakter ng isang tao. Di ba? Kaya niyang siraan. Ay, ito pa. Sa kanya. No? Ang gusto po niya, ipakita ko muna daw yung bill.
Ang totoo lang, hindi namin pinakita yung totoong bill kasi nga ayaw namin makita yung address kung nasaan kami. So, takot na takot pala siyang ipaalam yung address niya. Ibig sabihin, kriminal talaga siya, nagtatago siya, no? Kasi yung mga ginagawa niya, puro kabulustugan, puro kasamaan. So, siya rin ang nagpapaliit sa kanyang bundo. At ngayon, kinalaban niya ang milyon-milyong membro ng Iglesia ni Cristo. Kaya, nagtatago siya ngayon sa yungib kasama ang mga daga. Kung ayaw niyang harapin yung kaso niya, doon siya palagi, no? Magka-leptopyrosis siya. No, kasama niya mga daga, mga ahas, mga ipis. Siya rin ang gumagawa niyan. Tayo naman kasi ang master sa sarili natin. Tayo ang navigator, tayo ang presidente sa ating sarili. Magkakandalit sa iyong buhay mo, ikaw din ang gumagawa niyan. Ay, patuloy natin. For security reason. Kaya gumawa po kami ng ibang paraan na yun na lamang po yung pinakita namin na bill. Makita man at least hindi yun yung totoong address kung nasaan kami. Sana po naintindihan ng mga sana po inintindi nila yun. Una-unawaan sana nila. Pati si Clip Cordebella, pinaasa lang po ang inyong lingkod. Humingi po tayo. Oo daw, sige. Mga walang isang salita. So, isang politiko ang kanyang tinutukoy kasi humihingi daw siya. Tapos pinapaasa lang. Talagang naglilimos ito, naglilikom ito ng mga salapi. Di ba? Sino kaya nagbayad sa kanya para mumurahin niya ang tagapamahalang pagkalatan ng Iglesia ni Cristo? Para pagsabihan niya kung ano-anong mga malulupit, mga matitindi na mga pananalita na hindi ko nababanggitin dito. Kung kaya nyo panoorin, ayan, may mga video yan siya na nakalat sa mga iba't ibang platform. Na yung mga sinasabi niya na mga maruruming salita, yun din ang pagkatao niya. Diba? Nabasa natin kanina. So, sa kanya, yun patungkol yun sa kanya, hindi yun sa Iglesia ni Cristo. Hindi yun sa tagapamahalang pangkalahatan namin. Hindi yun para sa mga Iglesia ni Cristo. Hindi yun para sa tagapamahalang pangkalahatan, kundi para sa kanya yun. Diba? Kasi yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, tumutulong yun eh. Hindi lamang sa Pilipinas, sa Africa, Amerika, lahat, hindi lamang Pilipino. Puro mga banal na kasulatan, puro mga mabubuting asal ang itinuturo yun sa membro ng Iglesia ni Cristo. Kaya maraming Pilipino na napapabuti nga eh. Kaya majority nga sa hinahanap ng mga malaking kumpanya is Iglesia ni Cristo kasi may panindigan. Sinabi nga na Pangulong Duterte, hindi kayang bayaran. Kaya ganun katindi ang influence ng tagapamahalang pagkalatan ng Iglesia ni Cristo para mapabuti yung membro at magpasakop hindi lamang sa batas ng Diyos, pati batas dito sa lupa. As long as hindi labag yung utos ng Diyos. Kasi ang pinaka-priority yung utos ng Diyos eh. Di ba? Kaya, ayan. Kaya karapat dapat lang siguro talaga hindi to umupo sa pwesto tong mga to. Parang unti-unti na nabubuksan ng kaisipan ko Ayun pala. sa katotohanan. So, yan. We found out na ito palang taong ito is kung sa politics na term, bribery. Bribe, no? Or bayaran. Isa siyang bayaran sa mga politiko o kung gun for hire din siya kasi ano niya eh, yung kinlaim niya eh na pang 50 ang babarilin niya, ang puputukan niya sa kanyang baril. Yun ay sa kanyang YouTube channel mismo na in-upload niya. At ito na mga kaibigan, mga kababayan at maging lahat ng membro sa Iglesia ni Cristo, ito na po ang pinakahihintay natin. Ano yung response? Kasi nung una pinatawag ito kasi inaakusahan niya na ang Iglesia last year o I think kailan yun na inaakusahan din niya ang Iglesia ni Cristo na nag-hoarding daw ng mga bigas. And wala naman siyang evidence doon. At yun ay na-clear yun, para nahuli yata ang totoong nag-hoarding ng mga bigas. At yun, humingi siya ng tawad sa publiko kasi tutuluyan siya noon ng Iglesia ni Cristo, di ba, na kasuhan. Kaya sabi niya parang malungkot pa siya, parang ewan ko, umiyak ba yun? Nasabi niya na hindi naman daw kawalan ng pagkalalaki na humingi ng tawad sa mga Iglesia ni Cristo. Kaya pinalampas siya noon. Pero ngayon, na hindi na siya papalampasin kasi ito na nga,
panoorin natin kung ano yung patong-patong na kaso. Hindi lamang siguro libel, maging slander, hindi ko alam. Kaya pakinggan natin itong si Tinig ng Karunungan. Paki-like at subscribe din ang kanyang channel, si Tinig ng Karunungan. Pakinggan natin. Napakagandang ibabalita, ika nga good news Yon. para sa ating lahat. Lalo na sa panig ng mga kababayan natin, kaanib man o hindi sa loob ng Iglesia ni Cristo na nag-aantay na ng hustisya. 'Di ba? Nag-aantay na ng katarungan laban sa pinagagawa ni Epipanyo na pagyurak, pang-iinsulto at pagbabanta sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo at lalong-lalo na sa aming mahal na tagapamahalang pangkalahatan. Siguro mga kababayan, mga kapatid, hindi naman sa sinasara ko ang usapin tungkol dito kay Epipanyo, pero baka lang naman, baka ito na ang huling video na kung sana'y pag-uusapan natin siya. Sapagkat merong mas mahalaga at mas maiging bagay ang dapat niyang pagtuunan ng pansin mula sa araw na ito. Nako, lagot. Na. Well, gaya ng Kaya yun. nabasa po ninyo sa thumbnail o nakita ninyo sa title ng video na ito, nakasuhan na. Talagang nakasuhan na, certified na. Meron nang nag-file Yes, ng finally. kaso laban kay Epipanyo Labrador. Lagot na Hindi niya iyo. raw niya tunay na pangalan niya, hindi natin alam. Ayoko na magsabi sa inyo ng mga bagay na alam niyo yun, nakukuha lang natin kung saan-saan. Okay. Pero dun sa ikinaso, doon sa pagpa-file ng case, malamang sa malabang nandun yung talagang pangalan niya. Ngayon, yung Philippine tour na inaabangan na natin. Wait. Mayroon binabanggit dito na Philippine Tour. Kasi mayroong tinatawag mga kabuhay. Mayroong tinatawag kasi na regional prosecutor under sa Department of Justice, iba-ibang mga branches 'yan. So, I still remember na mayroon din kinasuhan ang Iglesia ni Cristo noon, kapatid ng mga Tolfo, at humingi din siya ng tawad kinalaunan kasi nagmamayabang na mayroon daw siyang abogado di Campanilla, kaya kung ano-ano yung mga masasamang nilabas sa kanyang bibig na wala namang katotohanan at hindi din niya na-prove, kaya kinasuhan siya Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya ito ang mangyayari kay Labrador. Talagang iikot siya sa buong Pilipinas. Mula Hulo, Apari hanggang Hulo. Luzon, Visayas at Mindanao. Napakatindi. Napakalupit. Ang tanong, saan siya kukuha ng ganon? Kaya mag-ingat ka kasi sa mga labi mo. Nasa Biblia din yun . Ingatan mo ang iyong dila kasi pwedeng makapaglikha ito ng sunog. Kaya ito parang susunugin siya sa kanyang sarili. Kaya patuloy. Lahat na gagawin itong si Epipanyo, titignan natin. Kasi itong nakausap ko po kasi nag-file ng kaso kahapon lamang nakausap ko po sila, kagabi po. Nakausap ko po sila sa call. Kinontak ko po agad sila. Pero ang bilin po ay hindi muna natin ilalabas ang mga detalye. Hindi muna natin maging yung pagkakakilanlan ng mga taong nag-file ng case laban dito kay Epipanyo, hindi muna natin ilalantad. Pero meron akong ipapakita sa inyong litrato. Ayan na. Naku po. Ito'y wala namang pagkakakilanlan ng kapatid natin, pero tignan ninyo kung gaano kakapal. Ayan Ano yan? Tingnan natin. Ayan, kapal niyan, Epipanyo. Nakikita mo yan. Ang kapal naku. niyan. Diba? Yan ang Ano yan? dokumento na dokumento. mag-file ang ating mga kapatid sa isang dako pa lang yan. Ganyan nakakapal ang haharaping dokumento ni Epipanyo. Take note, sinabi ni Tinig ng Karunungan na isang dako pa lang yun. Tapos ang kapal na ng mga documents na i-file ng mga kapatid doon para sa kaso ni Epipanyo Labrador. Iyak. Kaya Epipanyo, wag kang magdadrama. Kung noon, nakalusot ka, nagdadrama ka, at sa pang-49 na sinabi mo, tinegi mo, nakalusot ka. But this time, this is your moment. This is your, alam na. So, yun, harapin mo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya mabubulo ka nito sa kulungan. But before anything else, meron lang akong sasabihin
At ito ay kasaysayan din na nangyari sa Iglesia ni Cristo, na ito ay maraming mga kinakalaban na ngayon ay nawawala na. It's not a coincidence. Ito talaga ay nangyayari kasi ito po ang isa sa hula ng Iglesia ni Cristo. Yung iba hindi nila alam, akala nila para to sa kanila, but no, ito po ay sa gawain ng Diyos sa mga huling araw na to, at mayroong lugar kung saan sa Pilipinas at mayroong pitsa. Kailan yon? July 27, 1914. Yun po ang pagkarehistro ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Nahula yun ng Biblia na lilitaw ang mga anak ng Diyos o yung gawain niya. Iglesia ni Cristo din. Ito din yung itinayo ni Cristo noong unang siglo na muling bumangon kasi natalikod yun, no? Kaya yun, lapit lang kayo sa mga Iglesia ni Cristo o meron sila mga lokal at makinig kayo. Kung dito ay tatalino ka talaga, maging lahat, history, science, ano ba talaga nangyari sa ating mundo. Kaya ito, malalaman natin kasi yung reason natin, hindi na ako lilipat ng ibang reliyon kasi sa amin nga, hindi ko nga nasisid sa Bisaya, wa man kami katugkad sa mga reliyon tapos lilipat na ako. Hindi ka talaga yung ka katugkad, kaya wala itugkaron. Lahat tinatago. Kaya dito, marireveal talaga. Kaya ito ang sabi ng Diyos sa Iglesia ni Cristo na gawain niya sa mga huling araw. Sabi niya sa Isaiah 41:12. Hindi na natin, kasi pag isang araw to, kung i-prove natin na Iglesia ni Cristo talaga to sa Pilipinas, na ang pitsa 1914. Kaya ito na lang babasahin natin. Anong sabi niya sa kanyang gawain at sa kanyang sugo? Sabi, iyong hahanapin sila. Isaiah 41 verse 12. Iyong hahanapin sila at hindi mo masusumpungan. Sa makatwid bagay, silang mga makikipaglaban sa iyo. Silang makikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. Kaya yun, panoorin natin. Ito by coincidence? Hindi na natin babanggitin yung mga panahon ng mga Japanese Empire dito na nanakop sa Pilipinas. Hindi na natin yun kasi malayo na yun. Dito lang yung mga naabutan natin. Panoorin natin itong isang radio station na mayroong programa ni Rex Kayanong. Ayan, mayroon yan sa YouTube, no? So ito, i-play na natin. Target ang mga masiselang isyu ng lipunan Ayan, na sangkot forward ang muna ilang natin mga ng konti. ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Ito, Walang sabi sasantuhin. ng isang texter ho natin, ha? Alam niyo ho kasi may mga pagkakataon na tinutukan po natin yan. Lalo na ho dun sa lingap sa mamamayan. Nung panahon po nung pandemic, na halos ang kapatid po na INC na sila po yung tumutulong. Dahil lockdown, kumbagay halos talagang paralisado. Kumbagay halos wala pong trabaho. Ang ginawa po ng Lingap INC sa mamamayan. Iglesia ni Cristo, Namimigay pa ka ng lingap milyon-milyon sa mamamayan. ang Iglesia ni Cristo sa gobyerno, no? Kung nag-send doon sa amin, di ba Ito na, ABS-CBN lumalaban. lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kaya halos lahat ng lumaban. Di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas ng panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat ho ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung protestante ay mawawala daw ho kumbagay Alam mo, itong si former President Ramon Magsaysay, napakakitid naman ang kanyang utak. Lumaya na nga ang Pilipinas sa more than 333 years na pananakop ng mga Spaniards. Tapos talagang pilitan na ating yakapin ang pananampalataya ng Kristiyano na itong tinatawag natin na Roman Catholic. Tapos nagkaroon na nga ng freedom dahil ni Martin Luther. Kaya ngayong United States of America, nakawala din sila, nagkaroon din sila ng freedom. Kahit gusto mo, kung ano yung paniniwala mo, ayan, doon ka, no? Walang pwersahan. Ngayon, gusto niyang ipagdiinan na ito, dito sa Pilipinas, itapos na nga yun. Diba? Kaya hindi talaga mangyayari na yon. Tapos na yung erang ganon. Kaya, papasalamat tayo sa Iglesia ni Cristo, maging itong mga protestante, magpapasalamat din tayo sa Iglesia ni Cristo kasi kung talagang natuloy yun, ay parang balik na rin tayo sa nangyari noon sa pananakop ng mga Spaniard, correct? Kaya, patuloy.
di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. Sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na para ang gusto ho nilang kubkubin ho yung Central at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Ayun, nabalitaan ko rin yan, napanood ko rin yan, na talagang nilusob, no? Parang nag-utos sila ng mga armed forces, pero walang nangyari doon sa mga guards doon sa loob ng Central. Bagkus, mayroon din mga casualties yung inag-utusan nila. Kasi pinoteksyonan talaga ng Panginoong Diyos, at hindi lang yun sa panahon ng Corazon Aquino, maging sa yung tatay, yung si talaga yung Marcos, no, senior, na gusto din niyang disarmahan yung mga guards sa Central, kasi nga yung gusto niya sila lang kasi yun martial law, pero hindi rin sila nagtagumpay, no, kaya umatras na lang sila. Mayroon talagang protection, kasi kung tutuusin mo, powerful siya, gobyerno siya, nandun sa kanya yung lahat ng armed forces, navy, nandun sa kanya yung air force, lahat ng rangers, pero bakit hindi niya nagawang lakubgob ang compound ng Iglesia ni Cristo? Doon pa lang, talagang kung matalino tayo, pag-isipan natin ng mabuti, mayroon talagang Diyos na tunay, ang Diyos na Iglesia ni Cristo. Ngayon pa kaya? At sino ka, Labrador, para ganunin mo yung Iglesia ni Cristo? Ay, patuloy. Ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Ganyan din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Habang papauwi naman ho, galing ho sa taping, di ba't may nagpost ho na isang director, hindi ko lang ho ma-recall kung sinong director ho yun, ayun, si Wen Deramas, di ba nagpost ho siya sa social media na may halong panlalait, kumbaga kinukutya ho niya, laban ho doon sa INC, kaya siya nananaginip daw ho siya kagabi na yung kanya napanaginipan, mga kaibigan, ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan, di ba, yung mga kapatid ho na iglesia, at namatay ho doon si Wen Deramas, doon ho sa sakit ho sa puso. Kasi panahon yun na nagrally, lumabas din ang Iglesia ni Cristo, kasi ginamit ng gobyerno ang mga tiwalag, sinakyan, para din ipasukin din nila yung Central, o anong gusto nila sa iglesia. Traffic noon sa EDSA, di ba, nang himasok kasi yung literal talaga nang himasok yung yung gobyerno doon para maano nila, kontrolin din nila yung religion, kontrolin din nila sana yung Iglesia ni Cristo. Kaya lumabas din yung Iglesia ni Cristo noon, nagrally, na traffic, nagalit, kaya na mayroon siyang mga parang parables, yung mayroon siyang mga kunyari na naginip daw siya na umulan ng dinuguan. Alam naman natin na bawal sa Iglesia ni Cristo kumain ng dugo. Umulan daw, nasistakbuhan, kinabukasan natigil siya, no. Kaya hindi yan coincidence, yan patuloy pa. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila de Lima. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ho ng paksyon o kaguluhan. Kasi siya yung Andyan ho DOJ sa niya. INC. Okay. Nakipagtulungan ho doon si Laila de Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo, at ipinakulong ho ito, di ba? Ngunit, doon ho sa kasamaang palad, si Laila de Lima po yung nakulong, di ba? Sa layuning pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng katha at saka bias na pagbabalita, ang ABS-CBN, upang mapaniwala ho nila, di ba, ang tao laban ho sa INC. Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam nyo, marami na hong nagtangka, naggumibaho sa INC. Alam nyo, walang matinong politiko noon na lalaban sa ABS-CBN kasi napaka-influencer nila, at of course, anong mamayari, isa sa mga oligarch dito sa Pilipinas at US citizen pa. So, mahirapan ka talaga na baka kung kalabanin mo yung ABS-CBN noon, baka baka malumpo lang, patay kang bata ka, yung balik mo, mawawala yung karir mo kasi pwede kanilang tapunan, paliguan ng putik. Pero anong nangyari? Lahat to sila hindi ho nanalo, di ba? Huwag nyo hong gigisingin yung higanting natutulog, ito pong Iglesia ni Cristo. Natatandaan ko sa isang Twitter account, may ipinauso doon si dating Senate President JPE, yung dating senador na si Enrile, di ba? Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo, di ba? Halos lahat po yan, hindi ho sila nagtagumpay. Kasi yung pagkakaisa ho ng INC,
Di ba sabi ko nga sa inyo, nung panahon ho ng pandemic, kami mismo saksim buhay, bakit kamo? Kumbaga, iginover ho namin yun, nilabas ko sa aking news column, yung linghap sa mamamayan, nagdo-donate ho sila sa mga bawat LGU. Yun po ang misyon ng INC o ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung lahat na nagtangka, nagibain, lahat ho sila, hindi ho umubra. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng So yun, no? So dito sa channel natin, napakaliwanag na itong si Epifanio Labrador ay isa pala siyang bayaran na tagatigi or sisirain yung karakter ng isang tao, at isa sa mga sinisira niya sa Iglesia ni Cristo, binabayaran daw ni VP o ng mga Duterte ng bilyon-bilyon kaya nagrally. Yun ang pangalawa niyang statement. Yung una niyang statement, talaga magkakontra kasi kaya daw nagrally ang Iglesia ni Cristo kasi malaki ang utang na loob ng Iglesia ni Cristo kasi nung panahon daw ni Pangulong Duterte, ipinaupo daw sa mga pwesto ang mga membro ng Iglesia ni Cristo. Pumunta kayo sa mga LGU nyo, sa mga offices, kung ilan lang kaya ang mga Iglesia ni Cristo dyan. Kung totoo yun, majority sana. Lahat ng mga empleyado ngayon is ng Iglesia ni Cristo, pero hindi. Di ba? Kaya kasinungalingan. At kontra-kontra. Alin ba talaga ang totoo doon? Binayaran ang Iglesia ni Cristo ng bilyon-bilyon o may utang na loob ang Iglesia ni Cristo sa mga Duterte? So, ibig sabihin, siya mismo is contradiction. So, doon pa lang is talagang walang silbi ang kanyang mga argumento. Talagang nagkabuhol-buhol ang kanyang mga sinasabi. Kaya doon pa lang, na-debunk natin. Kaya sa mga kabuhay, susunod natin ng mga reaction video, dapat ikaw ay mag-subscribe at ikaw din ay mag-like sa ating YouTube channel na Buhay Ka Pa Ba Kubi para ikaw ang unang makabalita sa ating mga video napaka-fresh at napaka-exciting. God bless everyone. Maraming salamat po.